Mga kapatid, muli isang mapayapa at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Ngayon po sa araw ng Marso, ika-11, 2020. Dito po sa lugar na kung saan ay narito si Brother Joseph ay mag-alas 4 pa lang po ng madaling araw. Alam ko po sa atin dyan sa Pilipinas ay tatanghali na po. At sa ibang parte naman ng mundo, meron din yung gabi na kagaya namin o daling araw. At minabuti ko po at hiniling ko sa ating Panginoon Diyos na bigyan ako ng sigla upang bumangon. Idinalangin ko po sa Kanya, tulad ng ginagawa niyo rin, nabigyan tayo ng kaalaman na nagmumula sa Kanya. Gawin tayong daluyan, patuloy at maging instrumento. Ano po? Marami na pong bagong ngayon ng mga kaganapan na nangyayari. Ilang araw lang po ang makalipas sa mga nababalitaan, sa nababasa, maski na dito kami sa ibang lugar, sa mga nangyayari. Kaya po, masasabi ko sa aking sarili, personally, na magkahalong mixed emotion or magkahalong nararamdaman. Po. Sige po, bago po tayo magsimula, basahin na po muna natin ang pagbabasihan or ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na naayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, na kung saan ibabasahin ko po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pakihanda na rin po ang inyong mga banal na kasulatan kung nandiyan lang po sa inyo, lalo na po sa mga kapatiran na halos katabi na po sa kanilang pagtulog ang kanilang mga banal na kasulatan. Ano po? Ang babasahin ko po ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 13, talata 14 hanggang 20. Marcos 13, 14 to 20. Ang kalapastanganang walang pangalawa. Makikita ninyo ang kalapastanganang walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat kalagyan nito. Unawain ito na bumabasa. At unawain na rin ang nakikinig. Yun po ang pahabol ni Brother Joseph. Dahil nakasulat po rito, unawain ito na bumabasa, mga close parenthesis, pero minabuti ko na rin po na sabihin na unawain din po ng nakikinig at ng kapwa ko bumabasa. At kung ito'y mangyari na, dapat nang tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal.
Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. At hindi na mararanasan pa kailan. At kung hindi pa iikli ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikli niya yun. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoong Hesukristo na nagbibigay buhay sa ating lahat. Mga kapatid, marahil ay saan man kayo naroon ngayon ay hindi na pulingid sa ating kaalaman ng mga nangyayari. Lalo na po rito sa kababasa natin. Ulitin ko lang po, yung banda pong kalagitnaan. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa mga nauna sa atin, sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, hindi may kakaila, tsaka sa history o sa mga giyera, mga kalamidad, which is masasabi nating halos pamilyar na tayo. Pwede rin natin gamitin yung salitang nasanay na ang ating pandinig. Maliban sa mga ninuno natin na nasaksihan nila yung World War I, World War II, panahon ng mga Hapon, Kastila. Subalit ang hindi pa natin naranasan, humigit kumulang alam nyo na ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ngayon lang nangyayari sa atin to. Hindi ko nababanggitin ko ano man yan. Sa ating pananalangin, tinatanong natin ng ating mga sarili. Bakit? Bakit kinakailangan mangyari yung mga bagay na to? Sumasapit ang araw, buhang liwayway, matapos na maghapon, matutulog tayo sa gabi. At pagsapit ng buhang liwayway o umaga, normally, nagigising tayo ng kusa or kung minsan ginigising pa tayo. Aminin man natin o hindi, kung minsan kahit anong gising ang gawin sa atin, tinatamad pa tayong bumangon upang gumawa at simulan ang ating gawain kung ano man yon. Sa mga kabataan, sa pag-aaral, at sa atin naman, pagtatrabaho. Ano po ibig ko sabihin doon, mga kapatid? Bakit ba meron sa atin mga hirap gisingin?
Sabihin ba nating, okay, tinatamad tayong bumangon? O nagtutulog-tulugan tayo? Ayaw pa natin tumayo. Ayaw pa natin salubungin ang pagsikat ng araw at simulan ng ating gawain. Mga kapatid, siguro naman sa mga nakakilala kay Brother Joseph, especially personally, ay ano na po kayo sa akin o masasabi kong kilala niyo na po ako the way I deliver or the way I share the gospel or the word of God. Balik na po tayo mga kapatid. Kayo, ikaw, tayo, ano naisip natin sa ngayon, sa mga nangyayari sa ngayon, sa buong mundo, sa kasalukuyan? Nitong mga huling nagdaang linggo, araw, ano masasabi natin? Hindi ba tayo nababahala? Hindi ba tayo nakakaramdam ng takot? Be honest tayo sa ating mga sarili. Ini-ignore lang ba natin? Mangangatwiran ba tayo o sasabihin natin sa ating mga sariling, kung oras na o wakas na ng panahon or palatandaan na to o ito na talaga ang simula ng paghuhukom or judgment or katapusan ng mundo, eh di dumating. Total, mamatay din naman tayong lahat. May nangangatwiran, may katwiran ganun. Sa bandang huli rito, pansinin natin dito, sa nangyayari sa ngayon, sa atin. At kung hindi pa iikli ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit, alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya ang mga iyon. Mga kapatid, ano ba talaga ang dapat natin gawin sa buhay natin ito? Ikaw, kayo, sila, ako. Gaano man tayo katanyag, kayaman, kalakas, makapangyarihan, mahirap, bata man, o matanda. Lahat tayo na nasa sanlibutan ay mananatili lamang dito sa sanlibutan. Isipin niyo po yan. Sige po, mag-isip po kayo. Lahat po ng nalikha sa sanlibutan, pati ang katawang lupa, ay may iwan sa lupa. Ano lamang po ang haharap? Ano lamang po ang babalik sa Diyos? Sige po, gamitin po natin ng konting mag-isip po tayo. Minsan, pag may umalis sa atin, binawian ng buhay, kadalasan natin sinasabi, katotohanan po to ha. Nakasulat, RIP, rest in peace. Totoo. Dahil wala nang karamdaman, wala na siya nararamdaman, hindi na nauuhaw, hindi na naiinitan. Kapayapaan, medyo may konting katanungan si Brother Joseph maliban na bago siya na mahinga o humiga ng tuluyan,
ay tinanggap niya sa kanyang buhay hanggang sa malagutan siya ng kanyang hininga ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Meron po siyang kapayapaan. Ano po? At ano pa po, ano yung sinasabi sa banal na kasulatan na He will come to judge the living and the dead? Alam ko po nabasa niyo yun. Sa madalit sabi, nagpapahinga lamang po sila sa kasalukuyan. Hinihintay pa po nila yung araw ng paghuhukom. At para maliwanag po sa ating lahat, iiwanan ng katawang lupa, ang babalik sa Diyos, kung paano niya tayo nilikha, lumikha siya at hiningahan niya. Nilagyan niya ng espiritu. Kaluluwa. Yun ang haharap sa Diyos. Yun ang babalik. Kaya ang samot dalangin natin sa ating mga sarili na nawa, lalo na sa ating mga naririto pa. Ang panawagan sa ating lahat ng ating Panginoon Diyos sa mga sandaling ito at sa tuwi-tuwi niya. Ang tuluyan at lubusang pagbabalik loob sa Kanya. Hindi na po biro ito, mga mahal kong kapatid. Hindi na po natin basta-basta i-ignoren or babaliwalain. Ano yung mga dapat nating gawin? Ano yung dapat nating gawin? Huwag na tayo magturuan. Lahat tayo ay makasalanan. Aminin natin sa ating mga sarili. Sa isip, salita, o sa gawa. Lahat tayo. Lahat. Una, tanggapin natin sa ating mga sarili na tayo makasalanan. Wala din pagkakaiba yan sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemo na ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. At keep in mind, alam natin na ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat tayong ipanganak sa espiritu, sa tubig at sa espiritu. Bakit may kasamang tubig? Bakit po? Noong panahon sa unang tipan, meron silang itinakda na araw ng paglilinis. May mga tubig na nakalaan. At sa panahon natin ngayon, ginagamit natin ang tubig hindi lamang sa inumin o sa ganoon, kundi sa ating paglilinis ng katawan. Ano po ang ibig sabihin ni Brother Joseph? Alam ko pong hindi kayo pinanganak kahapon para hindi niyo maunawaan to. Ang pagsisisi o ang paglilinis natin sa ating mga sarili. Yun po ang simbolo ng tubig sa atin. Linisin natin ang ating sarili. Hindi po yung literal na malinis sa paningin ng panlabas na niya. Pero yung kaloob-looban naman natin ay punong-punong ng karumihan. Hindi po iyon. Magpakalalim po tayo. Sa pag-amin natin, sa pagtanggap natin na tayo makasalanan, talikdan natin ito. Pag sumikapan nating talikdan at pagsisihan ang ating mga nagagawang kasalanan. Kagaya ng sinasabi niya sa Aklat ng Pahayag.
Sa tuwi-tuwi na. Kung tutusin, in good faith po, no? Ilang Biblia na po. Maging yung mga kapwa ko, kaparian, yung mga tinaguriang ministro, pastor, paulit-ulit na lang po na ibinabahagi ang salita ng Diyos. Kumbaga sa paaralan, sa eskwelahan, paulit-ulit na lang po yung mga aral. Hindi po ba dumarating din yung panahon na araw ng pagsusulit o examination? Hindi ba pinaghahanda tayo ng ating mga guro, profesor, mga teacher, para sa nalalapit na pagsusulit? At hinihiling natin, inaasam-asam natin na nawa makapasa tayo. Ganun din po rito. Ano po sinasabi sa aklat ng pahayag? Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Ano po? Pakibasa rin po. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang iyong nagawa sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Kung hindi mo gagawin, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Mga kapatid, wala pong ano to. Huwag na po tayo, ulitin ko po, huwag po tayo magturuan. Panahon na po, sama-sama po tayo. Kalimutan na po yung turuan, yung mga, it has nothing to do with the religion. Hindi po tayo maililigtas tuwirang pananalita po ng relihiyong kinaaniban natin, kundi yung nagkatawang tao na isinugo ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabi, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Patuloy niya tayong inaanyayahan, mga kapatid. Patuloy niya tayong inaanyayahan upang lumapit sa Kanya at magbalik loob. Uulitin ko po, huwag na po tayong magturuan. Wala po kayong makikitang nagbabahagi o nangangaral ang salita ng Diyos. Nasasabihin yung maliban na lamang kung nakita niyong bumaba mula sa langit, nakitang-kita ninyo at biglang nagsalita, siguro sasabihin niyo wala siyang kasalanan. Pero habang nakatapak ang mga paa natin sa lupa, patuloy tayong narurumihan. Pero ang tinitignan ng Diyos ay yung pagsisikap natin sa tulong ng Kanyang patnubay ay magagawa natin yon. Mga kapatid, meron siyang sinabi, sa bilang paalala sa ating lahat, sa dami ng mga nangangaral lang ngayon, sa dami na nagbabahagi ng salita ng Diyos, sasabihin ba natin noong unang panahon mas maganda may mga propeta na isinusugo ang Diyos? Meron din mga bulaang propeta noong mga panahon ngayon. Subalit sa panahon ngayon, binigyan niya tayo ng mga babala na huwag ka agad maniniwala. May magsasabi ganito, binigyan niya yung palatandaan,
taggutom, lindol, at kung ano naman. Pero meron akong babasahin. Nabigyan din po ninyo ng pansin, mga kapatid. Tingnan niyo po yung sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16. John 16, 1 to 15. Babasahin ko lang po ng saglit. At bigyan niyo po ng pansin. Saglit lang po, bago ko basahin to. Maging ang mga kaibigan kong pare, pastor, ay isa rin pong hiwaga, nananatili pa rin hiwaga kung ano ang misteryo ng Trinity. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi pa rin po mabigyan ng sapat na sagot or katugunan kung ano talaga kung paano kumikilos, kung paano ang tanging ang Diyos lamang ang nakakalam. Sila na rin po may sabi, maging ako, tinatanong ko sila. Okay, God the Father, alam natin. The Son, the begotten Son, alam natin. Pero ang Espiritu Santo, paano kumikilos sa buhay natin at sino ang Espiritu Santo? Babasahin ko na po. John 16, 1 to 15. Sinasabi ko sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon nang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Hindi ko muna sinabi sa inyo mga bagay nito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyo nagtanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sasabihin ko sa inyo na tigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko sa sanlibutan sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ulitin ko po. Ngunit dapat ninyong malaman na ang katotohanan sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Kayo na po ang bahalang mag-reflect at itutuloy ko po. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid. At kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin o nananalig sa akin tungkol sa matuwid. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan. Sapagkat hinatulan na
ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya ng hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang tinutukoy niya po rito ay ang pagdating ng Espiritu Santo. Mga kapatid, wag na po natin pahabain pa. Panahon na po. Magkaisa po tayo. Ano mang antas ng buhay ng kinakatayuan natin sa ngayon? Wala tayong maipagmamalaki sa paningin ng Diyos o sa Panginoon Diyos. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Si Brother Joseph po, ipinamamanig ko, nagsusumamo ako sa inyo, sa ating lahat, na sama-sama tayong pagsisihan ng ating mga kasalanan. Talikdan ito. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po ang tanging magagawa natin ngayon dahil manatiling tapat, kaya nasabi niya, ang siyang maliligtas. Sa nangyayari ngayon? O kung meron kayong panahon, lalo na yung mahilig magbasa rin, o magbasa dyan, kung babasahin ninyo yung sa aklat ng awit, kabanata 71, pababa, awit ng pagtitiwala sa Diyos, nandun po yun. Bilang pangwakas, alam nating lahat kung paano nilipol ng Diyos ang kasamaan ng tao o ang tao nung una sa pamamagitan ng baha. Subalit meron siyang kinalugdan at tinagubilinan o inutusan si Noe o si Noah na sinama ang kanyang mga anak, manugang, at mga pares na mga hayop. Nakipagtipan siya sa atin, alam natin yan, na hindi niya na ulit gagawin yon. Nalilipulin ng tao sa pamamagitan ng baha. Ng baha, ano po? Ng baha. Ng tubig. Subalit sa ngayon, kagaya na sinasabi ng ating Panginoon Diyos, sa kababasa natin, sa araw ng wakas, o katapusan ng sanlibutan, hindi man baha, kayo na mismo sumagot. Tayo na mismo makakaramdam kung paano. Kaya mga kapatid, bilang pangwakas, samot dalangin ko sa ating pong may kapal. Nawa, patuloy niya tayong kahabagan. Bigyan pa ng pagkakataon na lubusang makapagsisi, magbalik loob sa Kanya, at makapagbigay kaluguran. Mga kapatid, saan man kayo naroon, nawa abutin kayo ng patnubay, pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Amen.